Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 146. Kahit na si Rosalina Iswell ay nanlalamig at tahimik na babae, si Mandy Zimmer sa kabilang banda, ay natural na nakakaakit na babae. Ang dalawang babae ay nakaupo doon ng magkasama na parang dalawang magandang bulaklak. Ito ay nakakatuwang tanawin, tulad ng isang kilalang painting sa buong mundo. Ngunit si Harvey York ay casual na umupo doon at kaagad niyang sinira ang bihira at magandang tanawin. Sa sandaling iyon, parehong si Jake Searle at Wyatt Johnson ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang ekspresyon sa mukha. Ikaw ay isang live-in son-in-law. Bakit nakapasok ka pa rin dito, di ba pinalabas ka na ng waiter kanina ni Nalang? Staff. Anong problema sa inyong auction dito? Paano nyo nalang nagawang ang isang taong walang invitation card na makapasok sa auction house? Hindi ba't nilalabag ninyo ang mga patakaran at mga regulasyon dito? Tanong ni Jake, ngumiti si Harvey pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Jake, at pagkatapos ay nagsalita si Harvey sa malamig na boses. Alam mo brother, kanina ka pa paulit-ulit na tila parang sirang plaka. Kung gusto kong pumunta dito o kahit saan mang lupalop ng mundo, wala ka nang pakialam doon, labas ka na sa buhay ko. Naiiling na pahayag ni Harvey York sa dalawa. Subalit, nagpatuloy sa pagsasalita si Jake Surrey di matanggap na nakita na naman niya si Harvey sa loob ng auction hall. Tama iyan, mayroong nag-iisip na maari niyang matamasa ang parehong trato tulad ng sa amin matapos siyang maging live-in son-in-law. Sa huli, hindi niya alam na siya ay wala lang. Nanlalamig na sinabi ni Wyatt. Oo, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't kailangan yung mga organizer na magpaliwanag sa amin? Kung ang ramdam ng mga tao ay pumasok at sumali sa auction na ito, kung gayon nasaan ang exclusivity ng mountaintop auction na ito? Maraming tao na nagsimulang ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sa katotohanan, ito ay dahil si Harvey ay nakakainis na lumitaw sa sandaling iyon. Ang iba pa ay walang pakialam kung siya ay umupo sa ibang lugar. Ngunit ang pangunahing problema sa sandaling iyon ay umupo siya sa pagitan ng dalawang magagandang babae at siya ay casual na nakaupo doon. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan para gawin yun? Si Harvey ay nakangiting tumingin kay Jake na tila sinasabing manigas ka kung ano at nakaupo ako dito. Matapos iyon, nagsimula siyang may kinuha sa kanyang bulsa muli. Si Jake ay tumawa. Kung gayon, naghahanap ka naman kung ano sa iyong bulsa. Sa tingin mo ba gagawa ka na naman ng mahika dito? Wala kang mahahanap na kahit ano ngayon. Ngayon ikaw. Hahaha, tumawa ng malakas si Jake ngunit bago pa siya matapos magsalita, tumigil siya sa pagtawa. Si Harvey ay talagang walang invitation card na dala. Ngunit matapos siyang lumabas, si Yvonne Xavier ay kinuha ito mula sa kanyang suit. Sa sandaling iyon si Harvey ay hinawakan ng invitation card at itinapon ito diretso sa mukha ni Jake. Tapos sinabi niya ng mahinahon, ngayon pakiusap pwede mo ba bang isara iyang napakabaho mong bibig? Ikaw. Si Jake ay sobrang nagalit. Huwag mong isiping gagawa ka ng palabas dito sa harapan ko matapos mong makakuha ng peking invitation card kung saan man. Staff. Wala man lang pangalan ng nag-imbita o inimbita sa bagay na ito. Sa makatuwid peke ito, hindi ba? Sa sandaling iyon ang staff member na nakasuot ng suit at may pares ng leather shoes ang tumakbo palapit sa kanila. Kinuha niya ang invitation card at sinuri ito. Matapos ang ilang sandali, binalik niya ito kay Harvey ng magalang at nagbigay ng paliwanag. Kahit na wala ang pangalan ng nag-imbita o ang inimbitahan sa invitation card na ito, sinisiguro ko sa inyo na ito ay tunay. At saka, ayon sa patakaran namin dito, kailangan namin aprubahan ang pagkatao ng isang tao saan man niya nakuha ang invitation card hanggat dumating siya kasama ang invitation card na ito. Pagkasabi nito, ang staff member ay nagbigay pa umanhin at saka umalis. Ang sinabi niya ay totoo. Ang mountaintop auction ay prestihiyoso, kaya maraming malalaking tao ang mula sa parehong negosyo at politiko ang sumasali dito. At saka, ang taong iyon ay gustong hindi magpapansin, kaya hindi nila gusto ang ideya na nalalantad ang kanilang pagkatao.
Iyon din ang rason bakit mayroon silang mga anonymous invitation tulad noon. Ang insidente ay apektado ng isa sa mga patakaran ng mountaintop auction. Subalit, ito ay hindi nasusulat na patakaran. Kung gayon, ang miyembro ng staff ay wala masyadong maipaliwanag tungkol dito. Ngunit sa kanyang isipan, mas lalo niyang nirerespeto ang mukhang mahirap na lalaki. Ito ay dahil sa isang invitation tulad noon ay hindi maliit na bagay at ito ay hindi madaling makuha sa kahit saan. Ano pa man ang paraan na ginamit niya para makuha ang invitation card, ito ay nangangahulugan na siya ay hindi lang basta ordinaryong tao. Tinabi ni Harvey York ang invitation card at naupo muli doon nang walang pakialam. Hindi man lang niya pinansin si Wyatt at Jake Surrey. "Harvey, saan mo nakuha ang invitation card na iyon?" Nakaupo sa tabi niya, hindi mapigilan ni Mandy ang magtanong. Nakakagulat, ang bagay na iyong hawak ay talagang totoo. Tubos na naligalig si Mandy sa pagkakataong iyon. May lihim bang pagkatao itong asawa ko? Nakakapagtaka talaga, dahil kahit ang pamilya Zimmer ay walang pagkakataong makuha iyon. Umiti si Harvey ng bahagya at sinabi, "Kung sinabi kong napulot ko ito sa lapag ng ako ay pinaalis kanina sa lugar na ito ngayon lang. Maniniwala ka ba sa akin?" Si Mandy ay napatunganga sandali. Paano na lang nangyari ito? Ang tanging naisip niya ay mas mahirap na maintindihan ni Harvey ngayon. Hindi niya masabi kung si Harvey ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Ang tanging masisiguro niya ay si Harvey ay mukhang sobrang misteryosong lalaki sa sandaling iyon. Napulot mo lang ito. Ngunit kahit na talagang napulot mo nga iyan, wala ka pa ding silbi dito kung mahirap ka, maangas na sinabi ni Wyatt kay Harvey. "Miss na Iswell, bakit hindi tayo magpalit ng upuan?" Talagang malas na makatabi malapit sa taong iyan. Tumingin si Wyatt kay Rosalie at sinabi sa nambobolang tono, "Ang live-in son-in-law na ito ay talagang sobrang walang hiya." Wala siyang pakialam kung nasaan siya at umupo na lang doon nang walang pakialam. Kung hindi sa katotohanan na ang lugar na iyon ay puno ng tao, siguradong dinulpi niya si Harvey kung gayon. Si Rosalie ay hindi tinanggap ang kanyang alok sa sandaling iyon. Subalit, lumingon lang siya sandali kay Harvey na may kakaibang paraan at tumugon ng kalmado. "Hindi na kailangan, uupo na lang ako dito." Wala siyang gaanong impresyon kay Harvey. Para sa mga taong may kaugnayan sa mga antik tulad nila, alam niya na ang swerte ay may mas importanteng papel kaysa sa abilidad na makilala ang pagkakaiba ng maganda sa pangit. Kung ang live-in son-in-law ay talagang nakakuha ng invitation ng swerte, siya ay talagang kailangan bigyan siya ng atensyon. Baka mayroon siyang makitang kung ano mamaya at maari niya itong gamitin para makalamang at makakuha ng mahalagang bagay. Hindi alam ni Wyatt kung ano ang iniisip ni Rosalie. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya lang ay umupo pabalik sa kanyang upuan kahit napuno siya ng galit. Sa sandaling iyon, si Jake naman ay sobrang galit habang pinipigilan niya ang malalim na poot. Si Cecilia ay nakaupo sa pagitan niya at ni Mandy. Sa oras na iyon, nagsikap siya na imbitahan si Mandy. Subalit, sa huli ang live-in son-in-law na iyon ang siyang kumuha ng benepisyong ito. Sa pag-iisip lang noon, napuno si Jake ng matinding selos. Kabanata 147. Kaagad, si Jake Surrey ay nagpadala ng text message kay Cecilia Zachary. Tumingin si Cecilia sa kanyang phone. Kahit na siya ay medyo walang magawa, tumayo pa din siya. Tapos ngumiti siya at sinabi, "Mandy, huwag kang umupo sa tabi ng walang kwentang basura, natatakot ako na baka maapektuhan kanya ng kanyang kahirapan at kamalasan. Kailangan mo ng swerte ngayon. Makipagpalitan ka ng upuan sa akin. Mamaya, si Mr. Surrey ay gusto kanyang ipakilala sa mga superior mula sa York Enterprise." Tumugon si Mandy Zimmer nang walang pagdadalawang isip. "Hayaan mo na ito. Uupo na lang ako dito." Sa sandaling iyon, si Mandy ay nasa nakakailang na sitwasyon. Ngunit kakaiba man, nakita niya ang kanyang sarili na mas komportable at mas kalmado, na nakaupo kasama si Harvey York kumpara nang nakaupo siya katabi ni Jake. Ang klase ng komportable na pakiramdam ay walang kinalaman sa yaman.
Ito ay pakiramdam na kailangan niyang bumalik sa kanyang sariling bahay at ngayon siya ay nakahiga sa kanyang sariling maliit na kama. Hindi maipaliwanag ni Mandy ang pakiramdam na iyon, kung saan man ito galing o kung paano ito nangyari. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay hindi sinasadyang tinanggihan si Cecilia. Si Cecilia ay nagalit ng sobra na pinadyak niya ang kanyang paa. Subalit, wala siyang masyadong magagawa dito at sinubukan na hindi ipakita ang kanyang pagkairita. Kung kaya, umupo siya pabalik sa kanyang upuan at tinitigan si Harvey ng seryoso. Tapos siya mamaya lang, isa ka lang walang kwentang basura. Hayaan mong balaan kitang muli. Huwag mong sayangin ang kabataan ni Mandy ng ganyan. Kailangan mong tingnan ang iyong sarili. Walang silbi kung ipipilit mo ang hindi para sayo. Walang bagay na sa pilitang ginagawa ang magiging maganda. Umiti si Harvey mukha bang may pakialam ako kung maganda ito o hindi. Gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Pakiusap, huwag kang umarte na parang chismosa at makialam sa buhay ng ibang tao. Ikaw ba ang asawa ni Mandy o ako? Hindi ka panipaniwala. Pagkarinig sa kanilang pag-aaway, sumimangot si Mandy at sinabi, pwede bang tumigil kayong pareho sa pag-aaway niyo? Cecilia, ang mga isyo ko sa aking kasal ay sakin lang. Napag-isipan ko ito kamakailan, para sa ngayon, ayoko pa ng divorce. Matapos niyang sabihin ito, hindi lang ang ekspresyon sa mukha ni Cecilia ang nagbago. Si Jake, ang siyang nakaupo sa tabi nila, ay nagbigay din ng nakangiwing ekspresyon. Kung si Mandy ay hindi dadaan sa divorce, ibig sabihin ba nito na wala siyang pag-asa? Harvey, ikaw, uuwi ka ba sa bahay ngayong gabi? Walang pakialam si Mandy sa ibang ngunit nagpatuloy siyang nagtanong na may kaunting pagdadalawang isip. Nag-isip ng ilang sandali si Harvey. Tapos sinabi niya, sige. Hayaan mong ihatid kita pa uwi ngayong gabi. Mukhang masaya si Mandy ngunit sa kabilang banda, si Cecilia ay tumawa ng malamig ng biglaan. Gusto mong ihatid si Mandy pa uwi? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit ni Mandy? Pinaplano mo bang paglekaran siya pa uwi kasabay mo? Dumating kami sakay ng kotse ni Mr. Surrey. Ngayon kaya malamang kailangan naming umuwi gamit pa rin ang kotse ni Mr. Surrey. Hindi ba Mr. Surrey, commandant si Cecilia kay Jake? Tumawa si Jake at sinabi, totoo yan Miss Zimmer. Gusto ko pa din na ipakilala ka sa mga superior mula sa York Enterprise mamaya pagkatapos ng auction. Kung ayaw mong umalis kasama namin, huwag mo akong sisisihin kung mapalampas mo ang pagkakataong ito. Kung sa bagay, alam mo na ang bagong CEO mula sa York Enterprise ay sobrang misteryosong tao na gustong hindi mapansin. Kung hindi dahil sa akin, sobrang hirap na makilala siya. Noong una, si Harvey ay walang plano na ilantad ang kasinungalingan ni Jake. Ngunit matapos marinig ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili at natawa na lang. Live-in son-in-law, bakit ka naman natatawa? Ang ekspresyon sa mukha ni Jake ay medyo nanlamig nang sabihin niya yon. Ang walang kwentang basurang ito ay talagang nakakairita. Kung hindi sa katotohanan na sila ay nasa isang okasyon, gustong golpihin ng sobra ni Jake si Harvey ngayon. Noong una, ayaw kong tumawa. Ngunit gusto ko lang tanungin ang isang bagay. Sinasabi mo na alam mo ang mga superior ng York Enterprise. At mula sa mga bagay na sinasabi mo, kilala mo ang kanilang bagong CEO. Kung gayon siguradong alam mo kung ano ang kanyang pangalan, hindi ba? Umiti si Harvey at sinabi, sino ang bagong CEO ng York Enterprise Mr. Jake Surrey? Siyempre alam ko. Umisi si Jake, ang York Enterprise ay corporation na pag-aari ng mga York mula sa Southlight. Sigurado, ang apelyido ng bago nilang CEO ay York din. Pinag-uusapan niyon, nanlalamig na tumawa si Jake at sinabi, pareho ka ng apelyido sa kanya. Ngunit paano na lang ang laki ng pagitan ninyong dalawa? Siya ang CEO ngunit ikaw ay isa lang live-in son-in-law. Hindi ba't sinabi mo na ang, halata naman? Sino ang hindi nakakaalam na ang apelyido ng bagong CEO ay York? Tinatanong ko kung ano ang kanyang first name. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang tungkol doon. Umiti ng kaunti si Harvey at sinabi, ikaw. Nang inag ang mata ni Jake.
Totoong wala siyang ideya kung ano ang pangalan ng bagong CEO ng York Enterprise. Sa sandaling iyon, nanlalamig niyang sinabi, "Sino ka ba? Mayroon ka bang karapatan na malaman ang pangalan ng bagong CEO ng York Enterprise? Kung gayon, ano ang magagawa mo matapos mong malaman ang kanyang pangalan? Kung ikaw ay pupunta at maglilinis ng banyo para sa kanila, sigurado ako na hindi kanila tatanggapin." May taong biglang tumawa. Sa tabi niya, si Cecilia ay biglang tumawa ng malakas. "Ano ang tinatawa-tawa mo? Galit ba?" sinabi ni Jake. Tinakpan ni Cecilia ang kanyang bibig at sinabi, "Mr. Surrey, pakiusap huwag mo akong pansinin. Pakiramdam ko ikaw ay talagang mahusay." Narinig ko mula kay Zack at nalaman ko na ang lalaking ito ay talagang nagtatrabaho bilang tagalinis sa York Enterprise. Pagkatapos siya ay tumawa ng malakas. "Hindi ko maisip na ikaw ay may ganitong kakayahan." Umiti ng kaunti si Jake. Kalmadong sinabi ni Harvey, "Totoo, ako ay natatrabaho sa York Enterprise, ngunit hindi bilang tagalinis." "Kung gayon, ano ang trabaho mo doon? Huwag mong sabihing ikaw ang CEO ng York Enterprise. Nakakaloko naman yun." Nanlalamig na tawa ni Jake. "Ibig sabihin ba nito na hindi mo kilala ang CEO ng York Enterprise?" Sabi ni Harvey. "Siyempre hindi ko siya kilala." "Ikaw," hindi sinasadyang nasabi ni Jake. Napagtanto nito, puno siya ng matinding galit dahil sa kahihiyan. Ang lakas ng loob ng live-in son-in-law na ito na lokohin ako. Kabanata 148. "Dear, mukhang di mo kailangang umalis kasama ang sinungaling na ito ngayong gabi. Dahil hindi naman niya kilala ang CEO ng York Enterprise, wala siyang silbi. Bakit ka nalang sumama sa akin bukas para makilala mo ang kaklase ko si Yvonne? Mas maganda yun." Ang sabi ni Harvey York kay Mandy Zimmer. "Talaga, maganda yun." Mukhang nasiyahan ng husto si Mandy. Si Yvonne Xavier ang secretary ng CEO ng York Enterprise. Kung nakakausap nila siya, magiging mas madali para sa kanila na makilala ang ilan sa mga mataas na tao sa York Enterprise. Bahagyang sumama ang ekspresyon ng mukha ni Jake Surrey. Pero medyo napailing si Cecilia Zachary, gusto niyang iparating kay Jake na lumalabas ang tunay niyang intensyon. Hindi niya magagawang baliktarin ang sitwasyon kahit ba ano pa ang sabihin niya. Sa mga oras na iyon, napuno na ang auction house. Sa huli, dumagsa na ang libo-libong tao sa lugar. Masasabing sikat talaga ang mountaintop auction na to. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula na ang auction. Mga classic na relo at alahas ang unang isinalang sa auction. Kahit na bihira na ang mga ito, hindi ito gaanong pinagkaguluhan ng mga tao. Naglalaro sa ilang libo hanggang ilang daang libo ang halaga ng mga iyon noong may makabili sa mga ito. Kahit na may kamahalan ang mga bagay na iyon, hindi ito nakakagulat para sa mga tao dito. Ngunit nang makita nila ang mga bagay na susunod na isinalang sa auction, hindi napigil ang tumili at sumigaw ng mga babaeng nasa lugar. Nagningning ang kanilang mga mata. Ito ay isang napakalaking diamond ring. Sa unang tingin, isa itong 13-carat na diamond ring. Bukod pa dito, napakalinaw nito, at napakaganda ng hugis nito. Talaga namang natatangi ang diamanteng gaya nito. Sa sandaling ito, inilagay ito sa auction block. Oh, gosh, iyon ba ang legendary pigeon egg diamond? Sinabi na iyon daw yung star diamond na nahukay sa South Africa noon. Ang dinag ko isang European diamond master daw ang pumutol at naghugis dito, at inilagay ito sa isang proposal ring. Ang pangalan ng diamond ring ay Forever Mine. Ibig sabihin ba nun panghabang buhay yung diamante na yon? Hindi nila inaasahang susulpot ang isang bagay na gaya nun sa isang lugar na gaya nito. Sa sandaling iyon, namangha si Mandy sa kanyang nakita. Mukha siyang cute nang magulat siya sa nasaksihan niya. Masasabing napakamamahalin ng isang diamanteng gaya nito. Isa itong napakapambihirang treasure na minsan lang makikita ng sinuman. Kung masusuot ng sinuman ang diamond ring na iyon at nag-propose sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya, siguradong magiging napaka-romantic nun. Ngayong, muling lumantad sa harap ng mga tao ang maalamat na diamond ring na ito.
Siguradong susubukan itong bilhin ng mga babae sa auction kung kaya nila. Hindi lang si Mandy, kahit si Cecilia, na palaging naglalandi, ay namangha at nagningning din ang mga mata sa sandaling ito. Si Rosaline na Iswell, na nakaupo sa tabi nila, ay itinuon ang buong atensyon sa may auction block noong mga sandaling yon. Tila hindi siya mapakali sa kinauupuan niya. Di nagtagal, ibinunyag ng isang tao ang starting price nito. Ito ay $7.6 million. Bukod dito, auction price pa lang ito. Sa tuwing itataas nila ang bid card nila, katumbas ito ng dagdag ng $1.5 million. Hindi makagpagbid ang karamihan sa kanila dahil sa halaga ng bidding para dito. Siguradong dahil ito sa napakahalaga ng isang diamond ring na gaya nito. Kapag ginasto itong makuha ng sinuman, tila hindi ito magiging kasing dali ng inaasahan nila. Mandy, mukhang gusto mo ng forever mine. Gusto mo bang tulungan kitang magbid para dun mamaya? Hanggat may singsing na gaya nun, makukuha mo ang isang kasalan na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Ano sa tingin mo? Noong una, napagdesisyonan ni Jake na tigilan na muna ang panliligaw niya kay Mandy, ngunit nakita niya na dumating na ang pagkakataon niyang makapagpasikat ngayon. Wala mang sinumang babae ang kayang tiisin ang forever mine, isa na dito si Mandy. Pagkasabi niya nun, hindi na binigyan ng pagkakataon ni Jake na makapagsalita pa si Harvey. Bigla niyang tinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumayo siya at nagmamalaking tumingin sa paligid. Bibilhin ko iyan sa halagang $7.6 million. $7.6 million. Ang lakas ng loob ng lalaking iyon na direktang magbayad ng $7.6 million. Kung walang ibang magbibid para dito, makukuha ng lalaking ito ang forever mine. Ang auctioneer ay isang magandang babae na may nakakaakit na katawan. Bahagyan niyang binuka ang kanyang mapupulang labi at saka ngumiti. Wow, ang galing talaga ni Mr. Surrey. Mukhang kalmado siya nung sinabi niya na magbabayad siya ng $7.6 million para sa iyo, Mandy. Kung may lalaki na tatretuhin ako ng ganoon, hindi na ako magdadalawang isip na pakasalan siya. Sa tabi niya, nagsalita si Cecilia. Pagkatapos nito, tumingin siya ng masama kay Harvey. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi siya gaya ng iba dyan. Pagkatapos maging live-in son-in-law ng isa dyan, hindi ka man lang niya mabilhan ng kahit ano. Ayos lang yun, kaso humihingi pa siya sa'yo ng $15 araw-araw. Napaka walang kwenta niya. Umalangaw-ngaw ang halak-akan ng mga tao. Hindi mapigil ang tumawa ng mga taong nakaupo sa ikalawa at ikatlong hilera sa likod nila. Sa panahong ito, may mga tao pa palang humihingi ng $15 sa mga asawa nila araw-araw para sa panggastos nila. Kabaliwan yun. Subalit, bahagyang napasimangot si Harvey. Nababaliw na ba si Cecilia? Ayos lang kung gusto niyang purihin si Jake. Pero, bakit niya kailangang magsalita tungkol sa akin? Nang maisip niya yon, nagsalita si Harvey. Cecilia, total natuwa ka ng sobra sa ginawa niya. Bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal kay Mr. Surrey? Kanina, sinabi mo na gusto mong makilala ang boss ko. Ngayon, may mas mayamang tao dito kumpara sa boss ko. Bakit hindi mo sunggaban yung pagkakataong ito? Huwag mo akong sisisihin kapag pinalampas mo to. Kabanata 149. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cecilia Zachary, totoong may gusto siya kay Jake, subalit, interesado lang si Jake Surrey kay Mandy Zimmer, at hindi siya mabait sa kanya. Lagi siyang nasasaktan dahil dito, kung hindi dahil dun, siguradong matagal na niyang pinilit ang sarili niya sa isang mayaman at gwapong lalaki. Bakit pa niya ipapakilala si Jake kay Mandy kung ganun? Harvey, hindi mo nga maibigay yung mga bagay na gusto ng asawa mo. Pwede ba huwag ka nang magpanggap na kakainis ka na, ang sabi ni Cecilia, at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Harvey, Cecilia, pwede ba tumahimik na kayo? Noong makita niya ang nangyari, namroblema si Mandy. Matagal nang ayaw ni Cecilia kay Harvey York, hindi siya sinagot ni Harvey, kaya tumigil siya sa pagsasalita pagkatapos niyang hamakin si Harvey. Pitong mga nakaraang araw, halatang hindi na gaya ng dati si Harvey at ilang beses na napahiya si Cecilia dahil sa pagtatalo nila.
Sa tabi nila, bahagyang ngumiti si Jake, at may sasabihin sana siya. Nang biglang may nagsalita ng 9.1 million, 10.6 million, 12.1 million, hindi nila binigyan ng pagkakataon si Jake na magyabang. Sa loob ng maikling panahon, halos dumobli na ang halaga ng Forever Mine. Anong nangyayari? Bahagyang nagulat si Jake, nababaliw na ba ang mga babaeng ito? Kahit na maganda ang mga diamante nito, diamante lang naman yon. Kailangan ba talaga nilang gumastos ng sobrang laki para lang dun? Pinagmalaki niya na kaya niyang gumastos ng malaki para dun kanina lang. Kaya naman kapag hindi niya nakuha ang diamond ring. Nang maisip niya yun, medyo kinabahan si Jake, ngunit nilakasan pa rin niya ang loob niya at sinabing, $12.1,150,000. Umalangaw-ngaw ang tawanan ng mga tao, "Sir, ang bidding ay 1.5 million. Kung dadagdagan mo lang yung halaga nito ng $150,000, hindi makakapayag ang auction house namin." Sa sandaling iyon, pinaaalahanan siya ng babaeng auctioneer. Tumawa ng tumawa ang tao nang marinig iyon, anong klaseng lugar ba tong mountaintop auction house na to? Kaya sa mga oras na ito, alam na ng lahat na hindi na kayang higitan ni Jake ang bid. Kung hindi dahil dun, hindi niya gagawin iyon, nanlungo si Jake, tunay na mayaman ang pamilya niya. Pero limitado ang perang hawak niya, at imposible para sa kanya ang gumastos ng malaki ng walang limitasyon. Noong magbago ang mukha ni Jake, biglang nagsalita si Rosalina Iswell, na nakaupo sa unang Hell Era. $13.6 million ang sabi niya, $13.6 million ang bid ng binibini. Natuwa ang babaeng auctioneer, makakakuha ang babaeng auctioneer mula sa proseso ng auction. Kahit 1% lang ito, makakakuha na siya ngayon ng $130,000. Magagamit niya ang halaga nun para makabili ng bahay. Paano namang hindi siya matutuwa dahil dito, kasabay nito, napagtanto ng karamihan na si Rosalie ang nagbid para sa Sing Sing. Siya ay isang babae na may pagmamay-ari ng isang Amex Black Card. Bukod dito, alam ng halos lahat ng mayayaman sa Southlight kung sino siya. Sa sandaling iyon, maaring makuha niya ang Sing Sing na ito. Kapag nakipagkumpetensya yung iba sa kanya para sa Sing Sing na ito, lalabas na sinusubukan nila siyang kalabanin. Sa sandaling ito, natulala si Jake sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang magagawa dahil hindi niya alam kung tatayo pa ba siya o uupo na lang. Kapag nagpatuloy siya sa pagbid para sa Sing Sing, $15 million na lang ang maibibid niya. Kapag nagbid siya ng ganun kalaking halaga para bumili ng isang diamond ring, siguradong papatayin siya ng tatay niya. Isa pa, ang kalabanan ng mga naiswel ay siguradong magiging kakilakilabot. Nasaksihan ni Mandy ang buong pangyayari, marahan niyang sinabi, "Mr. Surrey, hindi mo naman kailangang bilhin ang diamond ring na yon. Dahil, hindi ko rin naman tatanggapin ito, kung sakaling ibibigay mo bilang regalo para sa akin. Wala ring kwenta kung magpapatuloy kang magbibid para doon." Kahit sinabi iyon ni Mandy, hindi pa rin niya maalis ang titig niya sa Forever Mine. Masasabing totoo na nakakaakit ang Sing Sing na ito sa sinumang mga babae. Ngunit alam ni Mandy na wala siyang karapatan na bilhin ang diamond ring na yon. Hindi lang siya, maging ang Zimmer ay hindi makakapaglabas ng ganun kalaking halaga. Habang si Jake naman, hindi tatanggapin ni Mandy ang Sing Sing kahit na makuha niya ito. Kung sa bagay, wala pa naman siyang balak hiwalayan si Harvey sa ngayon. "Mandy, kalimutan na natin iyon, tutal hindi mo naman iyon gusto. Kapag may nakita kang kahit ano na gusto mo, sabihan mo ako. Bibilhin ko iyon para sa iyo." Nang mga sandaling iyon ay nakahinga ng maluwag si Jake. Nakahanap siya ng dahilan para makawala sa sitwasyong iyon. Pinunasan niya ang malamig niyang pawis kung sinabi ni Mandy na gusto niya yung Sing Sing, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong iyon. Umalangaw-ngaw na naman ang isang malakas na hawak hack. "Pasensya na, hindi ko na talagang mapigil ang tumawa." Hindi mapigilan ni Harvey ang tumawa, hindi ko naman talaga gustong tumawa. "Pero ang Jake na ito, pwede ba pangatawanan mo yung ginawa mo, tutal gusto mo namang magpanggap. Pwede ba tapusin mo yung palabas mo? Kung wala kang pera, huwag ka nang magyabang ng ganon, ayos ba?" Sa sandaling yun, hindi na napigilan ni Harvey ang kanyang sarili at napaisip siya. Nababaliw na ba siya? Paano niya nagawang gayahin yung iba?
at gumawa ng kalokohan dito sa auction house. Kahit hindi naman siya ganun kayaman. Ngayon lang ba siya nakapunta sa ganitong klaseng lugar? Kung matapang ka sige, tumawa ka ulit, nagalit ng husto si Jake dahil napahiya siya. Ano man ang mangyari, makakakuha pa rin ako ng ilang milyong dolyar. Ikaw, may mailalabas ka bang pera? Harvey, lalaki ka, pero pinili mo maging live-in son-in-law. Hindi ka ba nahihiya? Ang dinag ko parang aso ang turing sa iyo ng pamilya Zimmer. Paano mo nagawang umasta na parang aso dito? Tahol ka ng tahol at kung ano-ano ang mga sinasabi mo, nababaliw ka na ba? O sinusubukan mo lang magpapansin? Sa sandaling iyon, talagang galit na galit si Jake. Paano ako napahiya na isang walang kwentang basurang ito? Gusto niyang patayin si Harvey. Kabanata 150. Bahagyang nainis si Mandy Zimmer, noong una, nagawang maglabas ng malaking halaga ni Jake para sa kanya. At natuwa siya dahil dito, ngunit masama ang loob niya ngayon at naiinis siya dahil laging iniinsulto ni Jake Surrey si Harvey York. Kahit na mahirap lang si Harvey, at isa lang siyang live-in son-in-law, siya lang ang gumagawa ng mga gawaing bahay sa loob ng 3 taon. Buong puso niyang hinarap ang lahat ng pagsubok sa buhay niya, kahit hindi siya matanggap ni Mandy noong umpisa. Nagsisimula na niyang mapansin ang kabutihan ng puso ni Harvey. Isa pa, mapapahiya siya kapag iniinsulto ng ganon ang asawa niya sa harap ng maraming tao, kahit nagaano pa kasama ang asawa niya. Sa sandaling iyon, sumimangot si Mandy at sinabing, Mr. Surrey, bawiin mo ang mga sinabi mo at humingi ka ng tawad kay Harvey. Gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? How dare you, Mandy? Hamalakhak si Jake, yung totoo. Ginagawa ko lang ito para sa kapakanan mo. Mandy, actually walang pangarap ang lalaking ito, pero tingnan mo at napakayabang niya na pagsalitaan ako. Baka masangkot pa siya sa gulo kung patuloy siyang magyayabang sa akin. Mabuti akong tao kaya hindi ako magagalit sa kanya dahil dito. Papayuhan ko lang siya, kung ibang tao ang nakapansin sa kanya, baka binugbog na nila siya. Sa kabilang banda, sinang-ayunan ni Wyatt Johnson ang mga sinabi ni Jake. Tama, Mandy, masyado kang nagtitiwala, at hindi mo alam kung gaano katuso at kasama ang mga tao. Ayos lang kung harap-harapan nilang sinasabi ang mga saloobin nila sa iyo. Natatakot lang kami na baka mapaaway siya, at magalit yung iba sa kanya. Pagkatapos, baka hindi lang siya ang mapahamak, baka madamay pa ang buong pamilya niya. Mandy, huwag mong hayaan na may mangyaring masama sa iyo dahil lang doon. Kung hindi lang kita kaklase, hindi ko sasabihin ang mga bagay na ito sa'yo. Ang tapat na sinabi ni Wyatt, sinulyapan siya ni Rosalie na Iswell, mas maganda ang impresyon sa kanya ni Rosalie. Hindi na masama ang lalaking bukod sa magalang siya, yung pinakamahalaga doon ay may malasakit sa kaklase niya. Kung ikukumpara sila, napakawalang kwenta ni Harvey. Ayos lang na isa siyang live-in son-in-law, pero bakit hindi niya kontrolin ang sarili niya? Bakit niya ginagalit si Jake? Hindi ba niya alam na may mga taong hindi dapat kalabanan ng isang live-in son-in-law na gaya niya? Tiningnan ni Harvey si Mandy dahil mukhang nahihirapan siya sa sitwasyon. Umiti lamang siya, kinuha ang kanyang phone at nagpadala ng mensahe kay Yvonne Xavier. Lalong nagulat si Rosalie na Iswell nang makita niya ang phone ni Harvey. Sa panahon ngayon, paanong may tao pang gumagamit ng sinaunang phone na yan? Talagang napakawalang kwenta niya, noong makita ni Wyatt at Jake ang ginawa ni Harvey, natawa sila. Sa ganitong pagkakataon, hindi na sila nag-abala na pakialaman pa si Harvey. Kapag nag-abala pa sila sa isang mahirap at walang kwentang basura na gaya niya, baka lalo lang silang mamaho sa loob ng auction hall at bumaba ang mga level nila sa buhay kapantay ni Harvey. Dahil iyon ang tingin nila sa basurang si Harvey, sa mga oras na ito, bahagyang iwinasiwas ng auctioneer ang maliit na martilyo sa stage. Masaya niyang sinabi na, "Ladies and gentlemen, may gusto pa bang magbid para dito?" Kung wala na, si Miss na Iswell ang nagbid ng pinakamalaking halaga ngayon. Going once sa $13.6 million, going twice, going thrice. Nang biglang may sumigaw ng $15 million. Ihahampas na sana ng babaeng auctioneer ang martilyo ni Thor para tapusin ang bidding, nang marinig nila ang boses ng isang babae mula sa isa sa mga VIP room. Hindi mapigilan ng mga tao ang huminga ng malalim. Kapag nagbid ang isang tao para sa isang bagay sa ganitong pagkakataon, hindi lang pera ang magiging problema dito,
baka magalit pa niya si Rosalie na iswel. Masasabi na nababaliw na ang mga babae dito, hindi lang sila basta mayaman, kundi napakatapang din nila sa pagbid para sa singsing na yon. Sa sandaling iyon, may inutusan si Ivan na buksan ang pinto ng VIP room. Nakilala siya agad ng mga tao, siya yun, ang secretary ng York Enterprise si Ivan Xavier. Mukhang ang taga York Enterprise siya, hindi na nakakapagtaka na nagbid siya ng ganun kalaking halaga. Talagang hindi ako takot sa mga naiswel. Ang mga York ng Southlight. Malinaw na may dahilan kung kaya nagpakita si Ivan. Gusto lang niyang ipaalam ang pagkatao niya para maintindihan ng iba na gusto ng York Enterprise na makuha ang singsing. Noong malaman ni Rosalie ang pagkatao ni Ivan, napasimangot siya, pero hindi na siya nagsalita pa. Gaya lang ito ng kung paanong ayaw siyang kalabanan ng iba. Ayaw niyang kalabanan ang mga York dahil lang sa ganoong bagay. Going once sa $15 million. Going twice, going thrice. Congratulations Miss Xavier, ikaw ang nakakuha ng Forever Mine. Nagpalakpakan ang lahat, talaga namang kamangha-mangha ang nasaksihan nila ngayon. Napabuntong hininga si Rosalie dahil alam niyang hindi na niya makukuha ang Forever Mine. Mukhang nalungkot din si Mandy, siguradong nangangarap ang bawat isang babae na isuot ng asawa niya ang singsing na ito sa kanyang daliri. Pero mukhang wala na siyang pagkakataon ngayon, nang maisip niya yon, muling natawa si Mandy, masyadong malaki ang $15 million hindi makakakuha si Harvey, kahit na kaya niyang maglabas ng $800,000 noon, hiniram niya yun sa ibang tao, malamang imposibleng pautangin siya ng kaklase niya ng malaking halaga para lang bumili ng singsing. Mandy, gusto mo ba talaga ang singsing na iyon? Biglang nagtanong si Harvey.